particularly sa Maynila. This will serve about 1 kilometer of drainage system from here to Top Avenue ay Estero Serpa. Malaking kaluwagan ito at nakita nga namin ni Chairman kanina nung inangat, ayun, umagos yung tubig. So, sa ngayon hopefully mabawasan yung stagnant water somewhere in the east going to the west. At kung bubuo sa malakas ang ulan, kung bumahaman, we are hoping na humupa agad. Humupa agad yung tubig ulan. At nang sa ganon, we can continue to at least, at the very least, prevent to damage the properties and safety of our students. As you all know, 1 kilometer away from this, puro eskwelahan, at yung mga mamamayan na naghahanap buhay, at mga mamamayan sa Paco, Ermita, Malate area. Kalaunan, we are hoping also na yung DNR budget na ibinigay sa DPWH na lumang amount ay sana madagdagan na ng DNR para na madagdagan yung development na ginawa para sa STP with regard to the Mandamus requirements to the city and to the national government. So for the meantime, pwede itong ibaba, pwede itong buksan. At ginarantihan naman, tutulungan kami ng MMDA na anumang solid materials floating in our body of water in this corner, tutulungan kami ng tubig. In fact, may crash trap na doon dito sa likod ng Manila Airport. So yun yung na-witness ninyo. This is may pinangunahan ng ating national government through MMDA. We're very happy as Manileños na kami naman ay napakinggan yung dinudulog ng taong bayan. So that's what you will witness today. Yorme, matagal po ba nakasara yan? Nakaharang? Bakit po nakaharang kami nakasara dyan? Dala ng para yung mga tubig, baha o any form of liquid, wastewater coming from the east, papuntang west, ay dumaan sa STP. The challenge is the load of water hindi kinakaya ng disenyo ng STP across Roas Boulevard. Ibig sabihin, baka nagtataka kayo dito lang, meron din problema doon sa bandang Remedios. So kailangan talaga madagdagan. And we are hoping that the national government help through DNR at DPWH na kung po pwede, pagtuunan natin ng pansin yung Mandamus requirements ng ating pamahalaan para sa punong ehekutibo ng ating bansa. Ano lang naman to, konting dagdag na pondo para mas marami pang tubo at makina na patuloy na maglilinis ng ating mga tubig wastewater. Kaya yung volume ng tubig na dumadabi. Kaya po nagkakaroon ng pudo, nagpupun muna sa mga kalsada bago makilabas. Kaya nga po natin pupuntasan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig na agad-agad para po maharang at magbaha. We have to do our part as a city government, working hand in hand with the national government. In this case, apat na bahagi ng pamahalaan, ahensya, lokal, MMDA, DPWH sa Kapila. So, tulong lang. But first things first, yung talagang pinagtutuunan namin na ay yung hinihingi ng mga taga-Maynila
na bigyan ng atensyon yung marami talagang nag-discuss. And we don't want to see in the news that because of buhay pang nakapil, no? For whatever reason. And itong pansamantala na ginagawa natin, one way or another, through some sort of resources na in the future na pwede ma-utilize na national government towards to this project, dumating. Pero hindi naman para ikipit-balikat namin yung sitwasyon. Katulad namin, as lokal, as you all know, talagang inuuwi namin lahat ng informal dito sa Maynila to create more space and absorb and carry more water or wastewater. That includes rainwater in the city. Yan ang mga, even yung mga scientifico, yan ang sinasabi na immediate solution for now. But in line with our aspiration also na in the long term, itong STP is the solution of everything. Malinis na tubig na itatapon sa Manila Bay. Now, having said that, at least maliwanag na kulang pa yung pasilidad na itayo. So, with regard to that, we have to put more this type of facility all over the west side of the city of Manila. And even up to the north. Remember, we have also Sunog Apog, Estero de Balot. Marami pa kaming ilog sa na nakadadagdag ding dumumi sa tubig dagat na Manila Bay. So, one, we are grateful na meron ganito sa Roas Boulevard. Now, we found out after so many years of using it and the load of water so much already, so kailangan i-innovate, dagdagan. So, doon naman, yun yung talagang pangmatagalang na solusyon. And of course, isuyo kami sa aming mga kapwa taong pamahalaan na talaga ni Pangulong Marcos na DNR and DPWH, baka pwedeng patuloy natin two things, no? One, patuloy tayong tutupad sa ipinag-uutos ng batas, yung mandato. Two, dapat we should not stop in building continuing more facility para naman sa ganoon, maiwasan natin yung future yung makadisgrasya ng mga ari-arian ng tao at yung kaligtasan ng tao pagdating sa usaping pagbaha sa Manila. And not only Manila, nararamdaman na natin sa Metro Manila. Kung anong take ng taong bayan ngayon, at least po, modest assessment namin ni Chairman at sa po ng kanyang team at ng team ng City Government, malaking may epekto ito sa load. It will not solve, mind you, it will not solve. We are not claiming it's going to solve the entire problem because the solution, kailangan talaga ng malaking programa pa in addition to this. But for the meantime, ang habol namin, habang tulog kayo, nagbaha, hoping pagbukan liwayway, umupa na. Yun ang minimum goal namin. So, effort ng MMD, effort ng DPWH, effort ng Manila to unclog our drainage system to clear yung mga water passage like creek and pillar. So, tulong-tulong lang. Kasi talagang kawawa ang tao. Yes, yes. Tayo tumalo yung malapad. Yes. Basta kami, kukunin naman namin sa takdang oras. Ano na yun, nagdo-normalize na ang connection ng basura. Because this will add up to a perennial pagbara ng ating drainage. Kami naman, hanggat kaya namin, hanggang magkakulani kami sa kilikili kaka-dot-dot ng dot-dot sa imbornan, we will not stop because it is our job. But gagaangan lahat
both no, sa mamamayan at gobyerno, kapag ang mamamayan din nagpusa naman ng disiplina at nagpartisiplina. So yun ang aming common na panawagan, national government and the local government. But we'll do our job, we'll not stop. Silipin na natin yung ano. Okay.